So ito po mga farmer, pakita lang natin another garden bed. Siyempre naman tayo po ay tingnan ko yung spray lang. Iba talaga yung sana maulanan talaga ng ano. Ayan dry na sila. So maganda sana makapaglagay tayo ng... Ayan ito na po yung 2 layers. Ganyan na po karami. Ay talaga naman. Hindi po pwedeng hindi po ako magdilig ngayong araw dahil matindi ang init. Ayan kita nyo? Matindi ang init po ngayon. Tapos nagpakain na tayo ng kalapate. Nagpakain na rin ako ng tilapia. Sa tilapia naman, duckweed, kailangan bawasan. Dahil naku po, maniwala kayo, rapid. Pero ang kinaganda, yung red tilapia naman humahabol na. Uy, beautiful talbos kaya ako mamaya with the fish. Pero ang sarap ng mustasa paano kaya natin? Talaga naman beautiful talbos ng kamote. Ang tataba, ito yung hinahabol kong taba. Diba sabi ko po sa inyo, kaya lang tingnan nyo, mayroon na namang dapat mabilis po ang mata ninyo kasi mayroon talagang umaasong. Ito taba tingnan nyo kung gaano kataba. May kumakain. Ang taba po ng mga talbos nila. So ayun, next week sana po magawa natin yung plot. Pa-finalize ko yung sizes 12, siguro dito 8, 4, 4, 4. So yan, kukumputin natin yan. The radish, sa tingin ko mayroon naman tayong mailalagay sa sinigang. Sana, we will see. Marami kasi nabali dyan pero yung iba talagang gumaganda na. Ayan tingnan nyo, yung mga yung mga umarangkada. Uy, natapon sa likod ko. Ayan. Okay, dilig na tayo. Oy. So itong kangkong hindi ko po ganong natandaan kung kailan ko ba to. May 2 weeks na ba? Wala pa. So yun, tingnan po natin. Tingnan nyo kung gaano kabilis. Kaya hindi ako nagwo-worry na bunutin yan dami pa nating buto. Tsaka mura lang naman ang buto. Tsaka magandang tingnan pagka ganito. Yan. Dadagdag pa tayo ng plat. May dumating po palang purple na tawag dito bok choy. Subukan natin yung purple na bok choy hindi pa nga tayo nagsasucess sa isa Tsaka Korean radish pala. Ayan, hindi pa dumarating yung Korean radish ko baka ngayon. Kaya lang mga inchik beho kasi yung inchik yung mga dumating na tawag dito, yung brand nung mga buto, hindi iba pa rin po kasi talaga yung mga local natin, yung mga Condor, East West, di ba? Yun At eto na saan ka pa? Mustasa na. Mustasang mustasa. Uy, kaway naman. Ang taba. Lagang magnolia. Dito naman tayo sa pechay. Uy. Actually basa pa naman, pero bababad natin ang konti kasi inaalala ko yung bok choy dito Pero ito kasi dahil hindi na nakakapasok yung araw, yung moisture nare-retain. Pero ayan may mga kalaban na po tayo. Ayan may mga kumakain na. Marami na. Kaya lang, pa-harvest na tayo. Bawal nang mag-spray. Siyempre yun lang sa maliit sila. Halos 2 beses lang naman po tayo nag-spray dito. Yung una, yung pagka tubo niya, maliit pa lang. Halos sa lupa naman ako nag-spray ng insecticide. Tapos yung pangalawa, yung medyo palaki na sila,
juvenile. Pechay na pechay na. Pechay, hindi pa tayo. Ay, nakikita ko yung chat ni na ate. Ano daw, si mama gustong pumunta gustong dalhin dito ni ate mag harvest ng gulay. Sabi ko pwede naman, bakit hindi? Ito, tingnan, may kalaban na tayo. Hindi na tayo nag-spray eh. Diba? Ang bilis, no? Pero yun nga, hindi po pwede. Dahil ito lahat meron na to. Oh. Ito may mga kangkong na po ito. So by siguro mga ilang ayan, mayroon nang tumutubo. Meron na pong tumutubo. Ayun na. Kita nyo yan. So bukas yan, ano na, kalabas na yan. Ayan, meron na lumalabas. Happy po ako dito sa aking garden. Success. Totoo lang. Medyo gumastos tayo dito, pero hindi naman po walang katumbas yung happiness at yung ROI naman nito sa tingin ko babalik naman dahil hindi ka na bumibili ng gulay, di ba? Tapos may napagkakabalahan ka pa. Keep busy living. Get busy dying, sabi nga nila. So ayan, ito na yung bok choy natin. Medyo tumutubo na, pero I think kailangan ko ata ng insecticide dito. Kahit mamayang hapon siguro pipitikan natin to. Baka tirahin nila yung konti lang to manipis lang to baka tirahin Ito po ang ini-spray ko, may counting fish amino to. Laging mayroon pa baon. Yan po yung ating sikreto, yung malupit. Ayan, yung ating sikretong malupit. Meron siguro isang knapsack, siguro meron mga 3 kutsara, mga ganun po ang nilalagay po, o more than mga 5. Kasi babanatan ng init ito, at least mayroon na silang moisture. Ay, mamaya harvest tayo. Baka mustasa uli at mayroon tayong huhuguting isda na naman. Syempre, as usual, dala-dalawang piraso pang dinner. Sarap buhay. Yan. Eto. Ito naman, mustasa natin, looking good. Ito na yung mga second batch na mustasa. Tingnan nyo naman ang mustasa natin. At tingin ko okay pa naman. Ano lang tayo, fish amino lang tayo. Ubusin ko na lang yung aking knapsack. Ito, ayan, ating kangkong. Napakaganda ng kangkong na ito. Pwede na to, pang harvest na po ito actually kaya lang ayun nga, sobra tayo sa supply. Pwede nating i-offer to soon, no, sa kainan. Mamaya siguro magdidilig ako ng may power pa tayo. Kahapon grabe yung pagod ko. So fish amino sa leaves, parang pinaka vitamins. Ito yung ating mga avocado. Lagyan din natin. Ito pinapadilig ni Bebe. Marigold. Dapat nyan
ay ewan ko maselan yata ito kailangan alagaan din to. Tatanim natin to sa mga ano. Shoutout pala kay Ate Sol Magkalas. Yan, siya po ang nagsabi nito. So lagyan natin to ng marigold. Happy po ako sa aking garden. Mga ka-farmer, sana po nag-i-enjoy din kayo, mga nanonood nating mga taga-subaybay natin dyan. Sana nag-i-enjoy din po kayo, same like me. Syempre parating na naman tayong kangkong. Ayun, may ligaw na damo. So ayan, mission accomplished tayo sa ating papaya. Tingnan mo nga naman. Papaya ba to? Papaya. Chay, wala pa tayong harvest. May kalaban din meron din tayo. Daming damo Kaya lang natalo na po nung, syempre natalo na din sila ng itong kangkong na to. Ang bilis lang nito. Hindi tayo kinakabahan na maubusan talaga mga farmer. Tayo ang ikot ang puwet sa kakakain. Diba? Sabagay, sina mama binibigyan ko pangkaano natin dito, pang tindahan. Kumuha na din po tayong pang tindahan na kangkong. Diyan na po kinukuha. Kaya yung mga kumakain po ng sinigang, ayan, Chinese kangkong na po ang gamit natin. Oy, ayan, tuloy natin ang vlog mga ka-farmer. Kahapon, diba nagdilig tayo? Sunday feels ngayon, walang pumasok. Kaya ako medyo nagpahipahinga lang muna. So ito po mga ka-farmer, pakita lang natin another garden bed. Siyempre naman, tayo po ay tingnan ko yung unit mukhang sa pool pa rin to So ayun, garden bed natin. Ayan, ako po, maiinit na naman. Sabi ko pa naman magbablog na ako. So, medyo mahina na ang araw. Sa pool na naman tayo. Alas 2:45. Ayan, lumaki na yung mga talong natin nung nakadiligan po ng fertilizer. Biglang arangkada. So dito kasi 12. May basura na naman dito. Uminom. 12 feet dito natin ilalagay yon. Dito lang yon sa gitna kasi para makakapasok pa din dyan kung iikot ka. Tapos dito 8. So ang pinadeliver ko, sana tama ang computation ko kasi 4x4 lang po ito. So dalawang 8 feet kada box 1, 2, 3. So that's 6 plus dito ay 8 feet plus 6, 3. Tama ba? 1, 2, 1. So 6 plus 3, 10 plus 9 plus 10 plus 1 plus 10 na yun, plus 1 So 1, puputulin yung dalawang side and then dalawang 12 feet. So yun po yung ating binili. Inabot din tayo ng 4,000. Okay lang yan. Wala namang katumbas yung kaligayahan na nararamdaman natin pagka tayo po ay nag-harvest. Ayan, may mga ayungin pala dito. Ayan, maliliit. Di mo talaga makita halos, camouflage. Pero ayan, may mga nakalutang. Mga nakatagal nang namatay. Hindi namin makakuha-kuha. Pero at least may mga buhay po. Gusto kong i-message yung bumili nakapanood sa atin. Kasi in-screenshot niya, baka nakapanood lang o viewer, hindi ko po masyadong sigurado. Palaka na binibingwit nila. Dami. Ang galing lumangoy mga farmer, grabe, sobrang bilis. Ayun na, nandun na. Gusto ko siyang i-message at kumustahin kasi fish pan din pa ang pinaglagyan, pero parang mas maliit, pero malalim din naman daw.
So malalaman natin yan kung nabuhay ba. Sigurado marami ding casualty yun eh. Titingnan natin kung may nakikita po siya. Ayan, yung palaka. Ang dami palang palaka dito sa gilid. So ayan po. Hindi ako makapasok. Si mama, sayang hindi ko na video. Tuwang-tuwa. Kasi nakapag-harvest po siya. Panay naman ang sabi ko, tama na. Sabi ko, ma, pag naluto yan gaganon. So mamaya magluluto ako ng kangkong na lutong mother lang, kasi si bebe adobo. Minsan nilalagyan niya ng suka at hindi ako sanay sa maasim na si mama kasi tubig na konti lang. Pag green na green po yon. Tapos may mga fresh garlic lang po na naka-crush. Lutuin natin sa olive oil, medyo social lang konti. Yun lang. Tapos pipitikan lang ng konting panimpla, konting seasoning. Yun na po yung ginagawa niya. So mamaya singit ko na lang po at baka para makita niya naman yung aking bagong lutuan na si bebe doon nagsasangag. Nabili ko sa Temu. Ayan mga farmer. So sabi ko pa naman, naku po, clear skies na naman. Di bali mamaya na tayo ang itim ko na. Napapagkamalan na tayong pagka nakikita si bebe ng mga bisita ikaw bang asawa ni ka-farmer? Gumaganon po. Siyempre ako naman karangalan ko mga farmer na Kaya lang parang lumalayo ng agwat namin dahil siyempre matanda na akong tingnan. Although matanda na talaga. Kasi 8 years po ang gap namin. Si bebe siyempre, kita nyo naman po, ang ganda-ganda. Talaga? Parang hindi makapaniwala. Kaya minsan ang itim-itim ko. Hindi naman po ako talaga maitim, kaya lang hindi kasi ako takot sa araw. So minsan iikot ako dyan, talagang mainit. Wala akong pakialam. Kaya ayun mga ka-farmer, medyo may ayungin. So okay naman yan. Masigla, malakas. Basta't ang langoy ganon, ayos yan. No worries tayo. Na ibig sabihin yung mga dinalang huli ay okay naman. Distract na naman ako. Tinitingnan ko dito. Kumakain ng mga lumot. So okay. Business news. August ghost month. Tayo po ay pakalahati na naman. Maliit yung nadidistract mo ng maliit yung naanditong red tilapia. Yan ang sinasabi ko. Iba talaga yung nakakakain doon. Hindi niya alam. May mga maliliit tayo, maiiwan yan. So ganun talaga. So ayun po mga ka-farmer, mukhang may raraos natin yung August ngayon dahil medyo maganda naman po ang ating business. Sa kainan okay, looking good. Tapos yung orders natin looking good naman. Naka 20 tayong orders last week. 20, okay na po yun. 80 a month, diba? So not bad. At least meron tayong napaghuhugutan nga ng, sabi ko nga, ipang sahod man lang sa mga tauhan. At least dahil nairaraos na natin yung mga sahod nila. Plus yung mga project dito, kahit kalikot okay na yon. Tapos yung kita naman sa kainan, di ba? May dagdag pa rin naman po. So hopefully pagpatuloy. At maraming salamat sa walang sawang suporta. Kahit paulit-ulit na lang po tayo. Alam nyo naman, sinishare ko sa inyo yung aking daily life. Ayan. So sa mga gustong ganito ang buhay, ma-appreciate mo yung everyday, di ba? Simple. Ako naman thankful na dahil, di ba? Ano pa bang, kasama ko lang yung mga anak ko na wala akong, di ba? Hindi mo inaalala yung, alam niyo na yun, di ba? So sapat na pamumuhay. Lubos nang ipagpasalamat sa Panginoong Diyos, di ba? So ayun po, yun lang naman. The same time, sabi ko nga nung may nabasa ako na sa ata yun sa chicken soup, food for the soul. So ayun, may matanda daw siya na pag nami-meet niya, every time nami-meet niya, how are you sir? Lagi ang sagot daw, I'm fine, I'm having the best time of my life. Tapos after the ganun na naman daw sagot. So sabi ko napakagandang din naman napakagandang thinking yung ganun
Pagka tinanong ka I'm fine, I'm having the best time of my life. So parang ganun lang. So, yung mga napupulot ko, hindi tinatandaan ko po yun mga ka-farmer, yung mga nagagamit yun magagamit mo. So in times of di ba, loneliness o desperation o ano man, darating naman sa atin yan so ganun ba. So ayan, mamaya tayo pumunta, pakain na muna ako ng kalapate. Yan ako po, mainit mga ka-farmer, sobrang init, hindi natin kaya. Pero parang uulan din yan, yung ganitong init parang magbibigay ito ng matinding thunderstorm Di lang natin alam kung saan babagsak, pero maniwala at sa maniwala kayo, may maririnig na naman tayong kulog somewhere there. Somewhere over there. Ayan. So balik tayo sa kalbo. Sabi ko, ano gusto mo? Saka na muna, sabi niya. Basta sabihin mo lang sa akin kung kailan mo gusto, kasi ako naman po ay nagtatanim para din po sa kanya, din sa kanila doon sa bahay, 'di ba? So ayun, sana ay maging bountiful harvest all the time. At ang good news, ang mga poultry na yan ay unti-unti nang pinapasara ng ating napakagaling na mayor. Nag-live siya, panoorin niyo po sa Ka-Farmers yung live niya. Galit na talaga siya. So anyways, kailangan talaga, dahil ang Arayat po ay pinopromote na nilang tourist destination. Paano magiging tourist destination kung Langaw capital naman, di ba? So kailangan talaga, kailangan nating sakripisyo at baguhin na yung So ayan yung mga ayungin natin na andyan kumakain, plus yung mga red tilapia malalaki. Nakita nyo maliit yung naandon. Iwan na iwan. Ayan, balikan na natin at wala na hoping for a rain tonight. Ano ba, magdidilig ba tayo o hindi na ba? Tingnan nyo naman ang ulap. May kulog na tayong naririnig mga ka-farmer. Yun ang sabi ko, kumukulog na. Kangkong tayo ngayon, unlimited harvest tayo kangkong, pero magre-replant na rin ako. Ayan mag-harvest po tayo ngayon. Kanina si mama panalo siya, so luto tayo ng kangkong. Dry na po ang lupa kasi dinidilig ko dito, pang spray lang. Iba talaga yung sana maulanan talaga ng ayan dry na sila. So maganda sana makapaglagay tayo ng abono dito. Abono. Ayan. Bale, bukas may lakad tayo bukas. Grabe na po yung mustasa. Ano na siya? Mga hindi pa po to yung pang harvest. Ayan konti pa lang. Tingnan nyo, may kalaban na tayo. Konti pa siguro, mailang araw pwede na siyang i-harvest. Pero itong kangkong talagang kailangan na pong i-harvest, dahil pag na siya pagapang na yan. Ayan pagapang na. Ito na yung mga bago nating tanim. Sabi ko sa inyo, ilang araw lang, ayan na naman So yan po ay maghihintay lang yan ng ulan. Sunlight ay arangkada na naman po. Kaya talagang hindi po tayo mauubusan kung tuloy-tuloy, kasi ayun pa hindi pa natin nagagalaw. Tingnan nyo naman, ayan pa ang dami pa, 'di ba? So okay lang po yan na bunutin. Tapos maglalagay tayo ng Carabao manure mga ka-farmer. Ayan, papalitan natin lalagyan natin hahaluan ulit natin yung pinagbunutan natin. Ang wala pang tanim ay ito. May tanim, may ano na ba to? Meron na to. Ito na lang. Ito papunta doon, wala pa. So harvest muna tayo, then tanim. Tingnan nyo, hindi na po ako nag-spray Yan po ang katibayan na hindi na tayo nag-i-spray. Ayan tingnan nyo. Diba? Kaya talagang sabihin nyo na organic, napakahirap po i-achieve talaga. Ayan kinakain na tayo, kinakainan na. Ayan pangkain na po kasi, kaya wala na. Kaya minamadali ko na din. Ayan ito na po yung 2 layers. Ganyan na po karami. Talaga naman, ewan ko na lang kung di ka pa magiging masaya. 2 layers. Ito na ang kangkong natin.
Oh, 'di ba? So tayo naman po ay dito ka muna, hugasan naman kita eh. Tayo naman po ay magsasabog na nitong ano, pataba. Yan, bilisan natin at baka bumuhos na nga ang ulan. Ayan oh. So ang mangyayari po nito, do re mi na yan. Hindi na po yan na pantay-pantay. Mapanganay na yung iba sa ano, ilang araw. So magkakaroon na po ng panganay at bunso. Okay naman yan kasi para hindi na po sabay-sabay. Para yung harvest natin may ano na, may sequence na rin. So pattern, 'di ba? Ganda po ng root system ng ating mga kangkong. Kaya ibig sabihin maganda naman yung lupa natin. Pagka kailangang anuhin, tawag dito, papalit tayo, pwede naman yung chicken manure, marami pa tayo dyan, babawas tayo ng lupa, tapos more on carabao manure tayo. Gandang carabao manure talaga, ganda dito, grass din siya, kaya ayan, nasa na ba tayo? Ito linya, so ito pala ang linya. So dito tayo. Saan ba yung ano? Wala pa yan. So dito tayo. Maganda yung pag nakalinya eh. Hindi ano eh, hindi mahirap mag-harvest. Nakalinya din siya. So okay naman po. Pwede nyo pong sundin yung aking style. Tingin ko okay naman, di ba? Effective naman eh. Effective naman siya. Marami pa lang linya magagawa natin. So far okay naman tayo. So ayan lang. Tapos medyo guguluhin mo lang, matabunan siya. Tanim na naman tayo, diba? So ganun lang. Parang we need rain ha. Pag hindi po umulan mamaya hanggang alas 7, patay tayo. Sana umulan. Thunderstorm lang kasi yan eh. Matatapat lang kung saan. Hindi po siya habagat, kasi kung habagat ulanin tayo. Sarap mamalengke ngayon naman. Galing lang natin. Pero sabi ko nga bebe, dapat marami tayong binili pa lang. Maya. Napakamura na po yung 300. Ang hirap nang hanapin sa ibang palengke yan ha. 300 na ano, maya. Galit na naman si ano na sinasabi mo laging mura kaya nagmamahal. Diba? Eh mura talaga eh. Anong gagawin natin? Yan. Tanim na tayo. Ayan. Ganyan lang tayo. Yan, tabunan na lang natin. Tapos antay na tayo ng ulan. Lipat na naman tayo. Ito yung sinasabi nung ano. Pero for ano talaga, ayos lang yan. Hindi mo naman talaga maano eh, di ba? Importante pag umikot ka, abot mo yung kabila. Hindi ka na mahihirapan dun sa bandang gitna. Yun naman ang importante. Kung 5, pwede pa kasi abot nyo pa. Pero more than 5 siguro, wag na po kayong mag ano ng bed na more than 5. Mahihirapan kayo sa bandang gitna. Kaya maganda talaga 4 lang o kaya 5 maximum. Ganun lang para makakaikot kayo. So ayan, nakapagtanim na po tayo. Please, kahit isang ano lang, mabilis. Kasi mga bok choy natin, ano na kaya ang nangyayari dito? Hirap talaga. Pero sabi nung ano naman, parang pechay lang daw siya. Tingnan natin. So ayan, marami pong salamat mga ka-farmer. Ayan, at least nakatatlo tayo ngayong araw. Hirap, walang patrabaho. So ayan, marami pong salamat at magandang life. Pero pag may red tilapia at ayungin na tayo at may bangka, so ayun, mamimingwit tayo, diba?
Ayun po ang ating mga future plan.